bago po tayo mag-start, ating pong i-declare ang ating pong calling verse, the Luke 4:18-19. Let's declare, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. No other than Jesus is the anointed one. Ideklara po natin ang ating kultura. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I'm not seasonal. I appreciate everything and everyone. I am part of something big. I am partnership with Christ. And I'm not extreme. Malakas pong palakpak para kay Jesus. So, this is the last Sunday for this month of February. Naniniwala po ako na in love na yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, in love ka na. Amen. Wala po ditong expire. Lahat po inspire. Pumalak pa po yung mga inspire dito. Yung kabila, kayo po. Para dito lang inspire. Palakpak po yung mga inspire. Ayun. Praise God. At unang linggo, pinag-usapan natin love and action. And second Sunday, we'll talk about love and giving. You can give without love, but you can love without giving. Hindi ka pwedeng nagmamahal lang hindi ka nagbibigay. Lahat na nag-i-in-love ay nagbibigay. And last Sunday, pinag-usapan po ang love and sacrifice. Ang pag-ibig daw ay may sakripisyo. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, sa dami ko ng sakripisyo sa iyo. Bakit? Ay grabe yung pagmamahal. Amen? Amen po ba? So now, sino po dito excited pa sa last topic natin ngayong buwang ito? Sino po dito ang meron siyang pagkakakinlan o bansag? O syempre si Brother Erwin, pag narinig mo, Erwin, ano yan? Dance? Instructor, may-ari ng Erwings. May bansag. Amen. Pag narinig nyo ang salitang Henry C., pangalang Henry C., OSM, okay? Kapag sinabing chope, musician, pogi, kala ko musician. Okay? Musician. Amen. Kapag narinig mo ang pangalan ni Satanas, ano siya pag naano mo siya? Kaaway, masama. Hindi ang katabi mo, ha? Pag si Satanas, mandaraya. Amen. Pag narinig mo yung pangalang Abraham sa Biblia, he is the father of all nation faith. Amen. Si Abraham. Pag narinig mo si David, he is the after God's own heart. Okay, pag narinig nyo si Rev Lorna. Mamaya, bibigyan. Sinasabi ko na. Anak, para namang maganda. Para namang Okay? Di ba? May alias, may bansag. O pag sinabing Jesus, Savior. May bansag, may alias, may pagkakakilanlan. Ngayon, ano ang tawag sa mga taong lover? Mga taong lover, mapagmahal. Ang tawag po sa kanila ay mga follower of Christ. Pumalakpak po yung mga follower ni Christ dito. We will talk about mark by God's love. Mark by God's love. Tatak ng pag-ibig ng Diyos. Sino po dito, mula ngayong araw na to, lahat ng pupuntahan niya, ay tatatakan niya at mamarkahan niya ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, ang sarap na maramdaman that everything that you do, lahat ng ginagawa mo, ay may tatak ng pag-ibig ng Diyos. At alam niyo po ba, isa po sa marka ng taong may Kristo sa puso, ay ang mga taong mapagmahal. Pumalakpak po dito ang mapagmahal. So, ibig sabihin, you are follower of Christ. Sino po dito ang fan ni Vilma? So, anong tawag kay Vilma pag ikaw ay fan ni Vilma? Vilman yan, di ba? Bilmokon yan. Vilman yan. Pag ikaw ay fan ni Sharon.
Ay, sino dito ang fan? Ay, si Fernando po. Ah, wala. Daniel Padilla. Wala rin. Ano na kayo? Okay. Ano daw? Hindi nyo kilala. Wala na po kami kilala. Sabi gano'n, wow. So, di ba pag Sharon yan, Bilman yan, ano pa ba? Ano? Ayaw nyo ng Fernando po, no, siguro gusto nyo Cardo. Yung hindi namamatay. Okay. So, kapag may pagkakakilanlan, at pag ikaw ay fan noon, gumagawa ka ng paraan para lang maipakita mo na ikaw ay follower ni Vilma o ni Sharon. Tama po ba? Noong unang panahon, siguro ang uso pa noon ay ang buhok ni Vilma ay 7. Nagsi-7 ka rin. Kasi mukhang ka, tapos magdadala ka ng panyo kasi Vilma ka. Bilman yan. So lahat po parang gusto mo ay sundan kung ano yung sino ang sikat at sinong gusto mong at kilala mong artista. Alam niyo po, kapag ikaw ay follower ni Christ, isa po sa sinusundan mo ay ang magmahal. If you are follower of Christ, ang tatak mo ay ang magmahal. Sabi sa John chapter 13, verses 34 to 35 ng TPT translation, babasahin ko po sa inyo. Sabi doon, So I give you now a new commandment. Love each other just as much as I have loved you. For when you demonstrate the same love I have for you by loving one another, everyone will know that you're my true followers. Sabi po sa Pinoy version, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, mahal kita. Lagay naman ng lambing, talaga namang antok na antok eh. Sabihin mo, mahal kita. Ayan. Magmahalan kayo. Okay, that's the command of God. And 35, sabi doon, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, sabi doon, kung ang bawat isa ay nagmamahalan, sabi doon, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sa ibang version, they will know that you are a true followers of Christ. The Lord bless His word. Let's pray. God, salamat po. Samahan niyo po kami. Maunawaan namin ng salita, ma-remind kami sa aming pagmamahal ay meron kaming iniiwang marka. Ito yung marka ng pag-ibig mo. Give us more revelation this afternoon and we want to accept, to acknowledge, to recognize your love ngayon pong hapong ito. At lahat ng nasa online, habang sila po ay nakikinig, let your love be upon them, Lord Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Malakas pong palakpak para sa Panginoon. So sabi po doon, napakaganda po nung sinabi, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. So marked by God's love is those, yung mga taong follower of Christ. Sabi po doon, ang marka ng pag-ibig ng Diyos ay ang mga taong sumusunod, mga taong alagad, mga taong fan ay si Lord. Amen? Hindi ko na po patatagalin. Ang pag-ibig ay katibayan na tunay na follower po tayo ni Christ. Ulitin ko po, ang pag-ibig ang katibayan ng tunay na follower ni Christ. What do you mean follower? Pag sinabing Christian, Christ, I-A-N. I am nothing without Christ. Pag sinabing Kristiyano ka, Christ, I-A-N, I am nothing without Christ. Kaya pag sinabing ikaw ay Kristiyano, nasa iyo si Kristo. Bukod sa pangalang Ate Christian, ay may Kristo na. So dalawa yung Christian mo. Pangalan at saka yung So I am nothing without Christ. So kapag sinabing Kristiyano ka, may Kristo ka. At kapag may Kristo ka, may pagmamahal ka. Taas mo ang kamay, nagmamahal. So ang pag-ibig po ang katibayan ng tunay na follower ni Christ. So gusto ng Diyos, itong pag-ibig na ito ay manatili at maibahagi natin sa iba.
So sa pamamagitan po natin nito, makikilala ng lahat kung sino si Kristo sa atin. So ang pag-ibig po ay malinaw na tanda na tagasunog tayo, may Kristo ka sa puso. Alam niyo po ba, hindi talento, ganda, o posisyon ang pagkakakilanlan na may Kristo ka sa puso. Hindi posisyon, hindi talento, hindi ganda at kagwapuhan ang pagkakakilanlan tunay na ikaw ay may Kristo sa puso. Ang pagkakakilanlan ay kung ikaw ay nagmamahal. Hello? Hello? Tama po ba? So Christ, ano po ba ang Christ followers attitude? Tingnan natin. If the mark of God is love, is the follower of Christ, ang marka po ay pag-ibig, ano po ba ang ugali ng mga taong follower ni Christ? Ano po ba ang katibayan na tunay tayo follower ni Christ as yung attitude na meron tayo? Una po, Christ followers attitude, una po, obedient. Masunurin. Taas po dito yung mga anak niya masunurin. Ay, nakakalungkot. Nakakalungkot naman. Taas po ang kamay, siya ay masunurin. Ayun, yung walang anak. Walang mga anak na masunurin. Uy, ano na kayo? Walang tumaas na magulang. Ano na? Okay. Okay, taas ang kamay mga nanay at tatay. Masunurin ang kanyang mga anak. Diyos ko, Panginoon, nakakaawa. Mama Riba, salamat po. Ate Talin, Ate Eva, Ate Aw. Kayo, yung iba, ipagmalaki nyo. Diba, sabi ng mga anak, lulubog na kami, Mami, tumaas ka na. Obedient, masunurin. Amen? Ang nagsasabing that you are Christ followers, ang attitude, obedient, masunurin. Sabi po sa John 13:34, so I give you a new commandment. Alam niyo po ba ang pag-ibig ay isang utos, hindi lang emosyon? Pag sinabing command, ako po kasi naging CAT officers eh. Pag sinabing command, gagawin mo to. Whether you like it or not. Hello? So sabi dito, ang pag-ibig, it's a command and you need to obey. So ang pag-ibig ay isang utos, hindi lang emosyon. So kaya pag nagmamahal ka, hindi ka dapat nagmamakaawang mahalin ka. Sabihin mo yan kung asawa mo yan o anak mo yan o kapatid mo yan, sabihin mo, mahalin mo ako. Ulitin mo, dapat minamahal mo ako. Ganon. Bakit? Pag wala si Christ, you cannot do that. But it is a command. If Jesus is in you, kapag si Kristo ay nasa iyo, command yan. You must love your family, you must love your friends, you must love your enemy. Kasi command eh. Tama po ba? Hindi lang siya emosyon, pero siya'y utos. So obedience is the first sign of a Christ follower. Ang pagsunod ay isang simbolo o takda o sinyales na ikaw po'y may Kristo sa puso. Pastora, paano naman yung mga taong dapat ba mahalin pa at sundin, which is parang hindi naman worth it na sila'y sundin? Alam niyo po, isang bagay lagi kong sinasabi, bagamat mahirap siyang sundin o hindi worth it siyang sundin, pag sinunod mo ang Diyos sa sila'y mahalin, mananagot sila sa Diyos, pero ikaw ay hindi. Amen? So obedience is the first sign of Christ's follower. It is proof that God's love is alive in us. Kapag sumusunod po tayo sa ating magulang, sa ating pastor, sa ating pong binabasa sa Biblia, sabi po doon, ito po ay nagre-represent at nagsasabi, is a sign that you are follower of Christ. Amen? So ang pagsunod po ay isang katibayan ng pag-ibig natin sa Diyos. Kaya kung masunurin ka, ito po'y katibayan na mahal mo ang Diyos. Kaya pag ang mga anak ay sumusunod, katibayan na mahal mo ang magulang mo. Pag yung asawa mo sinusunod mo, katibayan na mahal mo siya. Taas po ang kamay, marami ng katibayan na siya'y nagmamahal dahil siya'y masunurin. Diyos ko, kakaunti pa rin. Amen. Sabi ng isa,
Ikay, ano na, ikay tumaas na. Hello? Amen? Kay sarap na nagmamahal ka at sumusunod ka. At ang sa simbolo po ng taong nagmamahal, sumusunod yan. Amen? Tingnan natin ang John 14:15. Sabi doon, sabi ni Lord, if you love me, keep my commands. Kung mahal mo ako, susundin mo ang utos ko. Parang pag yan ay itinransfer mo sa magulang mo at sa anak mo, nanay, tatay, anak, kung mahal mo ako, susundin mo ako. So obedience is very important to know that we are follower of Christ. Kaya kung sumusunod ka, napakasimple po, kilala ka na may Kristo sa puso. Ang obedience po is not following rules, but responding to God's love with our action. Hindi po ito basta sundin kung ano ang rules and regulation. Pero ang gusto po ng Lord, ang love, ang pagsunod ay isang bahagi para sa response mo sa pag-ibig ng Diyos. Sabi po ni Mark Actor, sabi po doon, obedience is the ultimate proof of love. Kaya mga anak, pag nasunod kayo sa magulang, pruweba na mahal nyo sila. Mga magulang, pag sumusunod kayo sa Diyos, sumusunod kayo sa inyong asawa o sa kanino mang inalaw sa inyo, employer man, o nasa trabaho, kung nasaan ka man, pruweba po na ikaw ay nagmamahal at may pagmamahal ni Kristo. So alam nyo na po, pag minsan hindi tayo, sumusuway tayo, alam na natin, hindi yan pruweba na tayo po ay nagmamahal. Bakit ko po sinabi ito? Sabi doon, obey what I command. Ano po ba ang command ni Lord? Taas mo ang kamay, nakakaalam ng 10 utos ng Diyos. Bibigyan ko ng 1,000 city meal. Sunod-sunod. Ten Commandments. 10 utos ng Diyos. Parang yung isa yata 12. Kahit isa, sino nakakalam ng isa? Kawawa naman pala simbahang ito. Aba, English? Oo. Huwag kang papatay. O huwag kang papatay ha, kahit lamok ha. Ano pa? 10 ito. Aren. Huwag kang mga ngalon niya. English din? Gusto ko Tagalogin? Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Ano ni Flora? Huwag kang magsisinungaling. Meron ba doon? Huwag kang magnanakaw. Ano pa? Para makaka 1,000 city meal ito. Igalang mo ang iyong ama't ina. Amen? There's a 10 commandments. Tama po ba? Taas ang kamay, nakakalima naman siya kahit papaano sa pagsunod. So, awang-awa na pa talaga ako sa inyo. Thank you po. Taas! Nakakasampo, nakakasiyam. Diba? Basahin natin. At sabi mo, check! Habang minabasa, check! Tingnan natin ha. Exodus 20 verses 1 to 17. Babasahin ko ha. Kayo na lang ang mag-check. At bilangin kung nakakailan. Yung maka-perfect, bibigyan ko ng palakpak. Okay, una, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Talagang malakas. Huwag kayong gagawa ng imahing anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig para gawing Diyos-Diyosan niyon. Huwag niyong paglilingkuran at sasambahin ng mga ito dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos mapanigbuguin. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasa. Huwag mo na chechekan. Sa akin, pati na amang anak hanggang sa 3, 4 na henerasyon na napupuot sa akin. Sabi doon, ngunit ipapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa utos ko. Wow. Isipin niyo po, ngayong ikaw lang ang nagmahal sa next generation dahil minamahal mo si Lord, kasamang mamahalin ng Diyos ang kasunod mong henerasyon. Hindi pa nanganganak si Are, minamahalan ng Diyos si baby. Nakukuha niyo po ako?
O ito, tingnan nyo kung check kayo ha. Huwag nyong gagamitin ang pangalan sa walang kabuluhan. Pag may kidlat, ay sus, Baryo, po. Okay? Ako ang Panginoon ni Diyos mapapagparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. O ito, alalahanin niyo po ako pag-araw ng pamamahinga. Ano sabi sa? Che. Wala kasi ate. So, check! O sige nga, sa araw ng pamamahinga. Sabi sa, check. Parang ko na yung 50-50. Okay? At gawin nyo ito sa natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Ngunit ang ikapitong araw ay pamamahinga, ay ilaan nyo para sa akin. So sabihin mamaya-maya, pag nakakaisang oras na ako, si Revlon, nakatagal-tagal, at ako'y magsasaing pa, ako'y marami pang gagawin. Ay sabi yung araw daw na pamamahinga, buong maghapon, ay ari 2 oras lang, may kinanginginit ng puwit. Amen. Ako lang pala, ako lang. Ikaw naman ako lang. Hello? Ito pa po, ngayon ko lang naintindihan ha, babasahin ko ulit. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na ito. Pati ang inyong mga anak, mga alipin. Kaya dapat ang mga inyong katulong ay off din ngayon. Kasama nyo nagcha-church. Wala palang katulong. Sus, Ginoo. Ano ba yan? Ang saya natin ngayong araw na to. Nasaan na ako? Yan. Araw ng pamamahay. Huwag kayo magtatrabaho sa kasama ang iyong mga anak. Alipin na. At tanyo po, mga hayop. Huwag niyong Hindi dapat pinagtatrabaho ang hayop. Kaya sabi ko kaninang umaga, Kuya Lito, hindi ka pwede magtrabaho ngayong araw na to. Kahit hayop at kalabaw, hindi pwede mag-araro. Hindi ako nagsabi niyan. Kahit daw hayop, pagpahingay nyo, walang magpapatay ng kuto ngayong araw na to, nagpapahinga sila. Sinasabi ko sa inyo, nakukuha niya ako. Grabe napaka-treasure ng Sabat, ng araw ng pamamahinga. Isipin nyo 2 oras, yung pag-attend lang natin ng church. Ulitin ko po, isigaw ang check. Kung check ka dito, ikaw ay namamahinga tuwing araw ng linggo. Sabi, check. Sige na. Amen? Kaya pinagpala ko ang araw, sabi po doon, dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng narito. Pero nagpahinga ako sa 7 araw. Kaya, ito nyo po, kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga. Kaya napansin nyo po, kapag kayo po'y narito, kayo po ay dumadalo every Sunday, iba po ang blessing ni Lord. At sabi po doon, ginawa ito sa natatanging araw para sa akin. So, ilan po yon? Almost 5. Check? Nakatatlo. Yay! 3. 4. 5. Tingnan natin ito, loving people. Exodus 20 verse 12 to 17. Igalang mo ang iyong ama't ina upang mabuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Hala, paunti na ng paunti. Check. Huwag kang papatay. Pumatay ka ng langaw kanina. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Siya, pag may natulog diyan, nagnanakaw ka ng oras. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng hindi totoo laban sa iyong kapwa. Ibig sabihin, huwag magsisinungaling. Huwag pagnasahan ang bahay ng iyong kapwa. Pinipicturean mo, sabi mo, sana maging aking bahay ito. Ang ganda-ganda ng esperanza. May mga Christmas light. Hello. Huwag mong pagnasahan ang hindi mo ang kanyang asawa, aliping lalaki, babae o bako o asno o anumang pag-aari niya. Ibig sabihin, hindi mo dapat inaangkin. Kaya kung meron nung dito nang hiram ka, hindi mo pa ibinabalik, sabihin mo sa katabi mo, ibalik mo na. Amen. Hindi yan iyo, ibalik mo sa may-ari. Okay? Ano pong ibig sabihin? Ang pag-ibig ay hindi optional. If there is 10 commandment,
Hindi ito suggestion. It's not an optional. It is command. Pag sinabing command, you need to do this. Kung sa Old Testament may 10, ito po'y pinaikli na ng Panginoon for us to do 100%. Saan matatagpuan ito? Mark chapter 12 verses 29 to 31. Yung 1 to 5, pinaikli na ng Diyos. Yung 5 to 10, loving people at loving God, pinaikli na yon. Ito yung loving God. Mark 12:29, sabi doon, basahin natin, go. Sumagot si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan nyo ang mga taga-Israel. Ang Panginoon lamang na inyong Diyos, ang tanging Panginoon. Ano daw po yung utos? Kaya, mahalin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ano pa po yung pangalawa? Yung loving people. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa mahalaga kaysa dalawa dito. Bakit po? Minsan, very specific po yung Old Testament eh. But you know, sa New Testament, pinaikli for us na mas maintindihan natin. Sabi doon, kung ikaw ay sumasamba kung araw ng linggo, that is with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Pag mahal mo at gumagalang ka, hindi ka pumapatay, hindi ka nangangalunya, hindi ka nagnanakaw, it's all about loving people. Pagmamahal sa kapwa. Amen po ba? At ito po'y utos. Ito ay command. Pag sinabing command, hindi suggestion, kailangan mong sundin. Kaya kung may mga tao po tayo na hindi natin kayang mahalin, ibig sabihin, we are not truly a follower of Christ. O di ba natahimik tayo, guys? Ang pagmamahal ay hindi dapat pumipili. Kasi si Jesus, when He died on the cross, hindi Kanya pinili dahil ikaw ay mabuti. Kahit masama at makasalanan tayo, minahal tayo ni Christ. And the command of God, katulad ng pag-command sa atin, na wala dapat tayong pinipili. Mahal natin sila kahit pa at kahit na. Palakpakan po natin ang Panginoon. When we obey His command to love, we reflect His character. Kapag pinili po nating magmahal, ibig sabihin, sumasalamin ang pangalan ni Kristo, ang karakter ni Kristo sa atin. When we obey His command to love, we show that we belong to Him. Sinasabi natin sa maraming tao, bakit natin sila minamahal. Kahit minsan parang hindi ka mahal-mahal. Sinasabi natin kung bakit natin ginagawang mahalin sila is para malaman nila na tayo po'y kabilang sa binago, sa binahal ng Diyos. What else? We demonstrate that His love truly lives in us. Bakit po natin hinahayaang sumunod na may pag-ibig para sa Diyos? Dahil gusto nating iparamdam sa kanila, buhay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam niyo po, ang obedience to God is not a burden. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi po kabigatan. But it is a response of love and action. Hindi po kabigatan ang pagsunod. Hindi tayo nabibigatan. May mga pananampalataya sa buhay natin bilang bilang anak, no? Hindi po tayo nabibigatan kapag tayo inuutusan. Bakit? Mahal natin yung nag-uutos. At kung bakit sinusunod natin sila? Kasi mahal natin sila. Hindi burden, si nanay, lagi na lang akong inuutusan. Si tatay, lagi na lang ako inuutusan. Hindi po siya burden, hindi siya kabigatan. Bakit? Kasi mahal mo yung taong nag-uutos sa'yo. Abraham, when the book of Genesis 22 verse 1 to 18, ito po yung grabing pag-ibig ni Abraham eh. Nung iniutos niya na ialay si Isaac, wala pong kagatol-gatol si Abraham. Ibinigay niya, sumunod siya sa Panginoon para ialay si Isaac, ang nag-iisa niyang anak. Pero alam niyo po ba, grabe yung pagsunod niya. Nagbunga ang pagsunod niya ng matinding pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sa panahong pong yun ng pagsunod niya, the Lord provides everything sa buhay niya. Amen? So ang tunay na pagsunod ay sagot ng puso sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga kilos. Sa tuwing tayo po'y sumusunod, yan po yung sagot ng puso natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen?
Kaya po pumalakpak po yung excited palagi tuwing araw ng linggo ay siya inarito sa church. Di ba? Napaka-importante po nun. Amen? Because one of the command is to rest every Sabbath day. So, ang tunay na pagsunod ay sagot sa puso sa pag-ibig ng Diyos sa mga kilos. So, importante po ang obedient, ang pagsunod. Iba po, pag sumusunod ramdam mong mahal ka ng anak mo. Ramdam mong mahal ka ng empleyado mo. Ramdam mong pagmahal ka ng kaibigan mo. Bakit? Yung pagsunod, ibinibigay niya. Number 2, what is the Christ followers' attitude? Number 2, loving like Christ. Nagmamahal tulad ni Kristo. Tanungin ko po kayo, paano po ba magmahal si Lord? Siya po ba ipag nagmahal ay ganito? Mahal kita dahil mabait ka. Mahal kita dahil maganda ka. Mahal kita dahil mabuti ka. You know, the love of God is so unconditional. Hindi siya nagmamahal dahil may makukuha sa'yo. Mahal ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Walang kondisyon. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos na walang kondisyon. Hindi sinasabi ng Lord, pagpapalain kita pag nagbabago ka na. Pagpapalain kita, yung po'y bonus When you experience the love of God, there's a transformation in your life. At doon sa transformation ng buhay mo, gumaganda talaga ang buhay mo. Bakit? Naiiba ang prinsipyo mo. Nagigets niyo po? So, if those people, pag sinabi mong follower of Christ ka, nagmamahal ka tulad ni Kristo. Sabi po doon sa 34 ng John, so I give you now a new commandment. Love each other just as much as I have loved you. So to be marked by God's love, we must reflect the love of Jesus. Tanong, paano po magmahal si Jesus? Una po niyang ginawa, sakripisyo. Taas po ang kamay dito, marami na siyang sakripisyo. Ba, nadami na? Sakripisyo. Kapag daw ikaw ay may sakripisyo para sa pamilya, para sa iba, you love like Christ. Why? Jesus nagsakripisyo. Isipin niyo po, yung sakripisyo ni Jesus. Pwede niya pong tapusin sa 39 na palo. Siya ay Diyos nung time na tao at Diyos. Pwede niyang sabihin, ayaw ko na. Pwede niyang gawin yon. Pero grabe yung sakripisyo niya. From 39 lashes, crown of thorns, binuhat yung cross. Dinala pa doon sa bundok, binigyan ng 3 pako para ipako ang kanan at kaliwang kamay, pati paa, sinibat pa. Grabe yung sakripisyo. Kaya kung meron po dito, abot-abot po yung sakripisyo mo sa mahal mo sa buhay, sa life group mo, sa mga taong gusto mong abutin, gusto ko pong sabihin sa iyo, truly, you are a follower of Christ. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan gawin 39 na palo. Hindi mo na kailangan lagyan ng crown of thorns. Hindi mo na kailangan ikaw ipako sa cross. Bakit? Yung mahalin at tanggapin yung taong may kahinaan, aminin mo at patawarin yung mga taong yon. I tell you, you are a follower of Christ. Amen? Amen? What else? Isa pa po, ang pag-ibig ng Diyos, kung umibig po ang Diyos, mapagpatawad. Sabi mo nga sa katabi mo, pinapatawad na kita. Ulit-ulit. Baka may kasalanan yan Ulitin mo, pinapatawad na kita. Sabi nung isa, pinapatawad ko na, huwag ka nang hihingi na. Di ba? Isa po sa paano magmahal ang Diyos, siya po ay mapagpatawad. Kaya if we love with forgiveness, we are true a follower of Christ. At ano pa po yun? Kung paano niya minahal tayo, sabi ko nga grabe ang pag-ibig ni Lord para ibigay niya yung kanyang buhay. Walang kapalit. Tama po ba? Wala nga siya sinasabing, gawin mo ito Pero dahil naramdaman natin yung love ng Lord, nagagawa natin magsakripisyo. Mga magulang, wala naman po sinasabi ang inyong mga anak na magsakripisyo kayo. Pero because you love them, you try and you give your best. Amen? Wala namang sinasabing, nanay, gawin mo to. Hindi Kasi mahal mo sila. Kahit nagsasakripisyo, you do this. You do something para sa kanila. Ganon din po sa lahat po ng ating ginagawa. Every time, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, lahat yung sakripisyo. Alam niyo po, nagpunta kami kahapon sa Padre Burgos. 2 days po kami doon.
Grabe po yung pagod namin. Anong oras na yung dumating dito? Mga 11 na. Mga alas 11 na po kayo may dumating. Napakainit po doon sa lugar na yon. Talagang alam niyo pong hindi naman nakakapagod yung ginagawa mo, pero dahil sa sobrang init, sanay na sanay pa naman tayo mga lukbanin sa malamig, di ba? Lahat na yata ng puno, pinupuntahan ko para na makahanap ng hangin, ng malamig. Grabe po yung sakripisyo. Grabe po yung mga pastor na kasama ko. Ako po yung umiiyak. Bakit po? Nung natapos po kaming mag-seminar doon sa Padre Burgos, ng J1 Padre Burgos, grabe, sabi ko, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, anong ibibigay ko sa mga pastor? Wala na po akong ibibigay. Tanging 2 McDonald's na chicken lang ang pwede kong ibigay at pakainin sila. Nadapil pa kami at medyo gabi na kami kumain. Kasi kumain na po kami pagbilaw, galing pa kaming Lucena na. Doon pa lang po kami kumain. At umiiyak ako sa Panginoon, kita ko yung sakripisyo ng mga pastor, sharing the word of God. Na-amaze po ako. Pag yung amin pong dala pa rin po namin yung pagkain namin. Ang kinakain po namin, napakasarap. Itanong nyo sa akin kung ano. Suso. Ay, si Pastora Eme, hindi marunong humipgup. Paano po ba ito? Parang 30 meal, puro suso. Lahat ng klase ng suso. And grabe yung sakripisyo. Ewan ko, nag-LBM pa yata rin si Pastora. Ako naman po yung tiyan ko ay misyonaryo. Kahit ano, naiinom ko naman. Grabe po yung sakripisyo. Sobrang init. Pero alam niyo po ba, grabe ang kilos ng Diyos. Maraming mga kapatiran sa J1 Padre Burgos ang nakita ang pag-ibig ni Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tingin po kayo sa akin. Ang standard ng pag-ibig ay hindi standard mo, kundi standard ng pag-ibig ng Kristo. Hello? Ang standard ng love ay hindi yung standard mo. Ang standard ng love ay ang pag-ibig ni Kristo. Mas mataas po ang standard ni Lord. Bakit? You will give all. Kasi even the life of Jesus Christ, ibinigay niya. Grabe yung standard. Pero kung paano po inibig tayo ng Diyos, yun po ang sukatan. Ang sukatan po ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya if you experience the love of God and you will share it to others, I tell you, nandun ka sa standard ng pag-ibig ng Diyos. Kaya minsan di natin maabot ang iba. Bakit? Ito ang standard ko. Mahalin mo ako dahil maganda ako. Mahal kita dahil ganito. But si Lord hindi eh. Very unconditional. Ephesians 5:1. Basahin natin. Sabi doon, kaya tularan nyo ang Diyos dahil kayo lahat ay minahal niyang mga anak. Mangmuhay kayo na may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Iniala niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Ano pong sabi doon? Mamuhay tayo na may pag-ibig sa kapwa. Tanong, sino ang kapwa? Nanay mo? Tatay mo? Kapatid mo? Kaibigan mo? Lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Yan ang mga kapwang gusto ng Diyos mahalin natin so that they will know that we are a follower of Christ. Amen. Amen. So kapag iniibig natin ng iba tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin, nagiging pong malinaw sa mundo na tayo ay sa Diyos. Tama. Tama. May mga tao pong mabait talaga. Pero may mga taong mabait niya pero walang Kristo. May pagkakataong sa sobrang bait niya, nag-e-expense siya in return ng bait na ibinigay niya. But if you are a follower of Christ, you know na kapag nagmahal ka, wala ka pwedeng tanggapin. Bakit? Kasi si Lord mismo natanggap mo yung pag-ibig ni Christ. Hindi siya humihingi ng kapalit sa'yo. Kaya pag ikaw ay follower ni Christ, kahit wala kang tanggapin, sabi ng isa, hindi naman. Yung hindi ka humihingi ng in return. Bakit? Kasi alam mo, si Jesus Christ, nung nagmahal sa'yo, hindi rin humingi ng kapalit. Kaya if you love like Christ, I tell you, hindi ka matuturn off o madidisappoint sa mga taong mamahalin mo kung meron ba siyang ibibigay o hindi o may ibabalik sa'yo o hindi. Bakit? Ang standard ng love mo, hindi sa'yo, kundi kay Lord. 1 John 4:19. Ang tunay na tanda ng alagad ni Kristo ay ang pag-ibig na pinapakita sa iba.
1 John 4:19. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Alam niyo po, kapag naintindihan natin na siya ang unang nagmahal, nagigipong natural at posible ang pagmamahal sa atin. Bakit? Wala kang ibang unang titingnan kung paano ang Diyos unang nagmahal. Hindi pwede mong ikatwiran na nagbigay ako, nagmahal ako. No. Ang unang nagmahal ay walang iba kundi si Lord. Siya lang ang susundan mo. Kaya pag nagawa mo ito sa ibang tao, sa pamilya mo, sa mga taong mahirap mahalin, sasabihin ko po sa inyo, truly po, you love like Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi natin kayang magmahal ng tunay kung hindi mo na tayo minahal ng Diyos. Kaya gusto kong sabihin sa iyo ngayon, sobrang mahal ka ng Diyos. Sobrang mahal ka ng Diyos. Sobrang mahal ka ng Diyos. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, kung yan, nanay mo, kung kapatid mo yan, kung sino man yan, sabihin mo sa katabi mo, sobrang mahal ka ni Lord. Amen. Tingin ho kayo sa akin. Paano ko nasabing mahal tayo ni Lord sobra? Nung unang panahon sa Old Testament, alam mo ni Daddy Arman yan, nung punta kami Israel. Pumunta tayo doon sa tabernacle. Tanda mo, Daddy? At mayroong nakakalansing doon. Yung nakakalansing doon, pag ikaw'y makasalanan at ikaw'y pumasok doon, patay. Ay kung ang pastor ay nag-iwan ng kalansing doon sa baba, guys, nag-iwan ng pastora ng kalansing doon at kumalansing yun, Aren. Oh, Sean. Talaga yung mga friendship ko lang, Erwin. Kasi, all right. Ay, delikado tayo, guys. Tama. Patricio. Patricio tawag ko dyan. Delikado, guys. Talaga nung kami po nasa Israel, sabi ko, kinagayon ko, ano? Kung ito man ay nasa panahon ngayon, sino kaya matitira sa atin? Sabi mo sa katabi mo, ano kaya? Matitira ka kaya? Sige. Talaga. So bakit mo hanapin ang perpekto na tao para mahalin mo? Samantalang ikaw kahit hindi ka perpekto, minahal ka ng Diyos. So if you always love because of your standard, itong standard ko mas mataas ang standard ng Diyos. Bakit? Hindi mo kaya yun. Dahil kaya niyang mahalin kahit sino ka pa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Ruth po. Si Ruth, namatay na kanyang asawa. Biyanan lang po niya. Ang naiwan niya, si Naomi. Guys, alam niyo naman ang issue sa biyanan. Hello. Ikaw ay manugang. Wala ang asawa, namatay na. Kasama mo ang biyanan. Inan. Buti na lang Kristiyano ang mga biyanan nyo. Amen. Ako po'y nagtataka dito sa Ruth. Bakit in-emphasize na biyanan si Naomi? Kasi nga, kahit ngayong panahon ito, may issue sa biyanan. Pero grabe si Naomi. Bakit? Hindi siya umuwi ng sarili niya. Hinayaan niya ang kanyang sarili kasama ng kanyang biyanan. At sabi niya, kung saan ka mamamatay, doon ako. Kung saan ka ililibing, doon ako. Kung saan ka magpunta, doon ako. Grabe po. Grabe po yung tunay na pagmahal at katapatan tulad ng pagmamahal ni Kristo. Ganun po ang Diyos. Amen. Ako po ay may kaklasing nung high school ako. Napakaganda niya pong babae. Kung nanonood ka, hello. Ito pong taong ito ay, maliit lang kasi ako, pero nasa pilot section ako. Section A. Kami 50, 49 ako. Pang 49. Basta pilot section ako. Diba? O, at kahit naman 49, nasa pilot naman, kayo. Nasa section B kayo ay number 3. B naman kayo, A. Oh, di ba?
Perfect. Check. Itong taong ito, ay, kasi napakasimple ko nun. Ako po'y napakaliit ko. Hanggang ngayon na may maliit pa rin ako. Para mamukha akong hindi ko maintindihan yung tsura ko noon. Kaya ngayon po talaga napakaganda ko ngayon. Sinasabi ko sa inyo. Ayusin naman yung amen. So, yung taong iyon, yung mayon, kasi matangkad yung maganda. Alam niyo po ba yung taong iyon? Para bang medyo malayo ang ano ko sa kanya. Parang pakiramdam ko. Hindi wala man siyang sinasabi, pero pakiramdam ko, tinitingnan niya ako sa ulo hanggang oo. Pero alam niyo po ba, noong time na nangangailangan siya, sabi niya, Pastora ka pala? Ay, oo. Pwede ba pahingi ako bigyan mo naman ako sa Gcash ko? Kasi wala na talaga akong makain. Alam mo, ang una kong naalala, yung ginawa niya nung high school kami. Ganon. Pero dahil hindi ako nakapagbigay ka po ng Gcash, kasi baka scammer di ba? Sabi ko, pwede ba tayo mag-video call? Kasi maganda siya, babae, matangkad siya. Very ganda, malayo sa itsura ko. Pero maganda na ako ngayon, ha? Alam, sabi ko, mag-video call tayo. Alam mo, nag-video call kami? Ay, nako, sabi ko sa inyo, sobrang awa ko. Dahil sinabi ko sarili, mas maganda na ako sa iyo ngayon. Ako hindi sobrang nabag, nawala sa akin yung ganong pakiramdam. Alam mo, nag-Gcash number, nagbigay ako sa kanya ng pera. At tapos hanggang kaninang madaling araw, nag-message siya sa akin, Pastora, wala na talaga akong makain. Alam mo, yung pag nasa iyo ang pag-ibig ni Kristo, papawiin mo lahat ng galit mo. Bakit? Ganon ang Diyos magmahal Ako pa bang tao? Amen? Si Christ nga dinuraan. Pinako sa krus. Samantala ako, tiningnang lamang hindi na ako magbibigay. Diba? Di lalo na kung ako ang pinatay sa krus. Baka sabihin ko, kahit dugo, hindi ko ibibigay sa'yo. Tama po ba? Pero hindi natin kayang pantayan ang standard ng Diyos. Bakit? Ibinigay niya ang kanyang buhay para magmahal tayo sa mga taong hindi kamahal-mahal. Kapag inisip nating mahal tayo ng Diyos, mas madali tayong magmahal sa iba. Akuha niyo po ako. Ulitin ko po. Kapag iniisip nating mahal na tayo ng Diyos, mas madaling magmahal sa iba. Kaya gusto kong i-enjoy mo yung love ni Lord Kasi yung pag-ibig ng Diyos, ibang klase. Amen? Pangatlo po, Christ follower attitude. Una po, ano daw pong una? Obedient. Pangalawa, loving like Christ. Pangatlo, showing love to others. Sige nga, sabihin mo ulit sa katabi mo, mahal kita dahil mahal kita. Huwag nang kung babait ka. Hindi na. Mahal kita dahil, ano pong sabi sa John 13:35? For when you demonstrate the same love I have for you by loving one another, everyone will know that you're my true followers. So love become visible when we act. Ulitin ko po. Love become visible when we act. Nagiging posible at visible po ang pag-ibig kapag tayo may ginagawa. We need to show our love to others so they will know tayo ay follower ni Christ. Amen? Forgiving, encouraging, yan po yung mga practical action na nagmamark ng pag-ibig na tayo anak ng Diyos. Tama pa? It's enough to feel love. Ulitin ko po, it is not enough to feel love. It must be expressed. It must be expressed. Hindi pwedeng I love you. Go. Be calm. Peace be with you. Ay nahingi ng pagkain. Paano magiging payapa yung tao? Kumakalam yung tiyan. Alam mong peace be with you. Yung tiyan ay kumakalam. We need to give something. We need to express it. To show it para sa kanila. Kapag nagmamahal tayo at may gawa, nagiging malinaw po sa mundo na tagasunod at may Kristo tayo sa puso. Sabi ko nga palagi, kapag may nahingin badyaw o sino man, hayaan nyo na pong bigyan ng kahit 5 piso o magkano. Bakit? Pananagutan nating magbigay dahil tayo may kakayanan. Kung ito man ay dalhin nila kung saan, mananagot sila sa Diyos. Pero ang pananagutan natin dahil tayo meron, magbigay tayo kahit papaano. Ay tayo na may misay garini, magtrabaho! Oh! Lagi nang hingi. Oh!
Sabi, nagbigay rin, sinarmunan pa. Para mga nanay, ano ba yung mga adverb na yung project na iyan? Bigay ng bigay naman. Di ba? Amen. Let's give without anything, any murmuring. Ibigay natin. Bakit? Simple lang eh. Kasi, alam mo lagi sa katwiran ng tatay at nanay ko, magbigay ka na sa nangangailangan kaysa ikaw umihi dahil ikaw'y nangangailangan. Tama ga? Hello? Hello? Alam niyo po, we are so blessed, the J.A. Lukban family, kahit sino pa yan ba sa pamilya, we see to it, meron tayong ibibigay. Bakit? Mahal natin sila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung hindi man makadalaw, makumusta. Kung hindi naman makumusta, maipanalangin. Gagawa ng paraan para ma-express ang love. Bakit? Yun eh. Amen? Amen po ba? So ano pong sabi doon? Galatians 5:13, sabi po doon, mga kapatid, tinawag kayong maging malaya, ngunit huwag niyong gamitin ng kalayaan para magbigay ng pagnanasa ng laman. Sa halip, anong sabi doon? Magmahalan kayo't magtulungan. Verse 14, sapagkat ang buod ng kautusan ay nasa isang utos. Ano daw po yung buod? Yung pinakasummary ng utos ng Diyos. 1, 2, 3, go! Mahalin mo. Ay, pastora, paano kung hindi ka mahal-mahal? Walang sinabi ditong mahalin mo lang ang iyong nagmamahal sa'yo. May sinabi po ba? Sinabi doon, mahalin mo ang iyong kapwa, kahit pa yan ay masama ang ugali, kahit pa yan ay hindi ka abot-abot, madamot o sino man, love them. Bakit? Wala pong sinabi, wala pong standard, wala pong specifically sinabi yung kapwa mo, kahit yung katabi mo, kahit sino, love them so that they will know that you are follower of Christ. Again, hindi po madali. Bilang tao, hindi madali. Ikaw ba naman yung saktan? Ikaw ba naman yung tapakan ng pamilya mo? Ikaw ba naman yung bulihin? Ikaw ba naman yung nakatanggap ng pangit doon sa mga taong mamahalin mo? Mamahalin mo pa ba yun? Pero again, balik tayo. Balik tayo. When Jesus died on the cross, wala naman siyang natanggap kahit anong maganda. Balik tayo doon sa cross. Wala namang isa doong nagbigay ng tulong para alisin si Jesus Christ doon sa kamatayan niya sa krus. Wala. Pero itinuloy niya yung pag-ibig hanggang sa kamatayan. Bakit? Para maipakita din sa'yo kung paano din magmahal sa ibang kahit hindi ka mahal-mahal. Pastora, sinaktan ako eh. Pastora, ganito yung ginawa sa akin eh. Kung malalaman niyo po yung storya ng buhay ko, baka sasabihin mo, mapalad pa rin pala ako. Sa dinaanan ko po sa buhay ko, sasabihin niyo po mas mapalad pa kayo. Pero bakit ko po nagawang magmahal do sa mga taong yon? Kasi naramdaman ko kung gaano ako kamahal ng Diyos. At sapat na yun sa akin. Kapag nagsisilbi tayong na may pagmamahal, naglilingkod tayo, sumusunod tayo, ipinapakita natin na tayo minarkahan ng pag-ibig ng Diyos at tayo po'y mga true followers of Christ. Nung kami po'y pupunta ng Padre Burgos, dala po namin. We are so blessed kasi meron po kaming isang taong nagbigay sa amin ng gardenya, ng aming tubig. Kasi talagang pagpunta po namin doon, kami may dala ng pansit lukban, may dala kaming monay, ano pa yung dala. Yung mga gamit na gagamitin sa seminar, ayun po isagot lahat ng church, ng J1 Lukban. Sabi mo sa katabi mo, party ka doon. Pupunta po kami doon without na tatanggapin anything. Pero kita ko po yung mga pastor, sobrang saya nila. Ako nga po yung natatakot pa kay pastor nato. Sabi ko, saan na electric pan mo mainit? Sa electric pan mo. Sabi, eto. Sabi ko, doon ka sa malamig, huwag ka pupunta sa init. At we are so much enjoy it, bawat isa. Kita ko po yung puso nila yung reflection ni Kristo. Alam niyo po ba, grabe po ang daming lumaya doon. Meron po doon may sakit hindi makakatulog siya. For how many days na, hindi siya makakatulog. Nung pinag-pray po natin gumaling, inalis na yung hindi pagkakatulog. Palakpakan po natin ng Panginoon. Meron po doon na feeling ko ang bigat-bigat ng dinaanan niya para ayaw niya magpatawad. Ramdam ko at sinasabi niya sa prayer, Lord, pinapatawad ko na yung asawa ko. Sabi, wow. Palakpakan po natin ng Panginoon. Sabi ko, if we show yung pag-ibig sa iba,
na naranasan natin kay Lord, marami hong taong lalapit sa Diyos. Bakit? Kasi malaramdaman din nila ang pag-ibig ni Kristo. Grabe po, nung kami po nasa Padre Burgos, kahit po kami pagod na pagod, kahit po yung init talagang ramdam na ramdam po namin yung init. Nung umuwi nga ako kami, dali-dali pa kami. Ako po'y huling nagturo. Pawisan po ako. Hindi ko naramdaman yung pawis ko'y basang-basa ho talaga. Nakauwi kami, hindi nakapagpalit. Kaya buti na lang wala akong katabi sa van. Tulog yun sana. Talaga po yung pagod. Pag uwi ko po dito, wala na ho talaga ako'y plakdana. But yun ang pinaka-fulfilled po doon. Maraming tumanggap sa Diyos. Maraming nagkaroon ng malaking pag-asa. Maraming tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Love is not just what we feel. It is what we do. Amen. And Jesus Christ is the best example para ipakita niya ang kanyang pag-ibig. Romans 5:8. I will end for this verse. But God, basahin natin, 1, 2, 3, go. But God demonstrate His own love for us in this. Yung madiin, 1, 2, 3, go. While we were still sinners, Christ died for us. Tingin ho kayo sa akin. Ganito daw mag-demonstrate ng pag-ibig si Kristo, na kahit nagkakasala ka pa rin, kahit makasalanan pa tayo, o nagkakamali pa tayo, He died because He loved us. Namatay siya kahit nagkakasala at nagkasala tayo. Ganun pong mag-demonstrate ng love si Lord. Ang pagmamahal ay nakikita sa paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pag-ibig sa iba't hindi lamang sa salita. At tandaan niyo po, hindi sukatan ng pag-ibig ang dami ng sinasabi, kundi ang dami ng nagagawa natin sa iba. Sino po dito ngayong oras na to ay magpakita na may Kristo siya sa puso dahil matututo siyang sumunod kung ano ang utos ng Diyos. Napakasimple ho ng utos. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang tao. Wala na kung siya masama. Hindi niya kayang mahalin ka, hindi kanya kayang tagapin o kaya niyang suportahan. Pero ang utos ng Diyos sa iyo, magmahal tayo. Let's love like Christ. Yung pag nagmahal kay kahit walang kapalit. Kasi alam mo nang may nagbayad sa iyo eh. And that is Jesus Christ. Ba't ka hihingi ng kapalit? Wala nang kapalit o wala nang papantay ang pag-ibig ng Diyos para ma-occupy lahat ng needs mo, lahat ng comfort and courage na meron sa iyo. And the last thing po, as a follower of Christ, let's show love to others. Pakita mo na. Huwag kang matakot magmahal. Huwag kang matakot magpatawad. Huwag kang matakot na umunawa. Huwag kang matakot kung lalamangan ka ba pag ikay nagpatawad at nagmahal. Hindi ka naman nanagot sa Diyos pag nagawa mong magmahal. Ang pananagutan natin at ang ating pong dapat gawin at sundin ay ang magmahal. Amen. This is my challenge. Mark the world with love so that they may know you are a follower of Christ. Markahan mo na po ng pag-ibig ang mundo, ang trabaho mo, ang pamilya mo, ang kaibigan mo, markahan mo ng pag-ibig. Markahan mo ng pag-ibig ng Diyos yung kaaway mo, yung ayaw sa iyo. Bakit po? Kasi yun ang ginawa ni Kristo. And because you are follower of Christ, I know that you can do it. I know that God give you a boldness and courage to do that. Hindi madali. Hindi po madali. Magmahal ng tao na hindi ka mahal, hindi ho madali. Pero babalik tayo sa ginawa ng Lord at magagawa po natin yung gawin para sa iba. Are you ready? I want you to close your eyes. Just close your eyes.
Pikit ka lang. Pikit ka lang. Sabi sa Biblia, hindi po mahirap na sundin ang utos ng Diyos. And the command of God is to love Him and to love others. Sabi ng Biblia, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. And that is to love God and to love people. Paano mo mamamahal ang Diyos kung yung nakikita mo'y hindi mo kayang mahalin, hindi mo kayang patawarin, hindi mo kayang unawain? This is the moment to experience the love of God. Para yung mga taong nakikita mo, yung mga taong gusto mong abutin, yung mga taong gusto mong i-reach at iparamdam ang love ni Lord, ay mamarkahan mo ng pag-ibig ng Diyos. Alam mo kung tunay talagang mahal mo si Lord, ikaw ay follower ni Christ, hindi mo ipagdadamot ang pagmamahal na naramdaman mo kay Lord. You will share it to your family, to your loved ones, to your friends, to your classmates, sa mga co-workers mo, sa mga, kung meron kang negosyo sa mga taong ibinigay at pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Simple na sabihin mo sa kanila that Jesus loves them. Sila ay mahal ng Diyos. Yung ma-express mo na sila importante at naintindihan mo sila. Naniniwala po ako magmamarkas ang pag-ibig ng Diyos sa kanila pong mga buhay. And I tell you, hindi ka man pastor, hindi ka man life group leaders, pero dahil kay follower ni Christ, maraming taong titingin at matutuwa at magpapasalamat sa pagmamahal na ibinibigay mo. And if you want that this last of the month, Sunday, this last Sunday of the month, ay makasunod, magmahal tulad ng pagmamahal ni Kristo at maipakita sa iba, tumayo po tayong lahat. At habang nakatayo ka, itaas mo po yung kamay mo. At awitin mo ang awit na ito. Na Lord, walang higit kaming mamahalin, kundi ikaw lamang. Napakadali pong sundan ng awit na ito. Gusto kong sundan mo. Gusto kong sundan mo itong awit na ito bilang isang panalangin. Ang nagmahal sa amin, ang utos mo, ang aming susundin. Come on. Walang higit. Walang higit kaming mamahalin, wala nang ang ibang sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Gawin mong panalangin ito, dahil kaya mong magmahal kahit sino pa yon, dahil mahal mo ang Diyos. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso. Ito na yung panahon para maibigay mo ng buong puso. Ma-express mo yung love kay Lord. Kasi pag naramdaman mo yan sa puso mo, kaya mong magmahal kahit sino pa. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga. Gawin mong panalangin
at inilalagay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyong puso. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang hininga. Habang inaawit mo yan, inilalagay ng Diyos ang buong pusong pag-ibig para sa iba. Ikaw, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Huwag ka nang mag-reserve. It's about time. Give your whole heart to love God. Give your whole mind. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may. Kung may mga disobedient pa, surrender it and sing the song. Lord, ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may. Ayan na, nilalagay ng Lord sa heart mo para maging ready ka to reach people, to love people. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga paglingkuran. Habang nilalagay ng Lord sa puso mo ang kanyang pag-ibig, alalahanin mo yung mga taong gusto mong abutin. Mga taong kang sinaktan, mga taong pinabayaan ka, mga taong pakiramdam mo hindi they are deserve sa love mo. Pero pag nararamdaman mo gayong pag-ibig ng Diyos, at ngayon ipinaparamdam ng Diyos sa'yo, I tell you, hindi ka mahihirapang abutin sila. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. alam mo habang sinasabi mo yan, O Diyos, nag-e-expect si Lord sa mga taong hindi ka man minahal, sa mga taong hindi kauna-unawa. Pero dahil minamahal mo sila, tama, you are a follower of Christ. Ibigin ka. O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, Buong isip at kaluluwa. habang hininga, paglingkuran at papurihan ka. Tingin po kayo sa akin. This time, there's a lot of people na sobrang mahal ka. And the most especially Jesus Christ. This is a family. J1, this is family. It's not a church. Ito ay pamilya. Kaya ngayon po, you have family here. Pamilya ho ito. At bukod sa pamilyang ito, meron kang biological family. Kung narito po ang nanay mo, ang kapatid mo, tiyo mo, kamag-anak mo, o kaibigan mo, gusto kong lapitan mo siya. At sabihin mo, mahal na mahal kita.
Huwag nang sasabihin, basta magpakabait ka, ha? Wala. Go to those people na gusto mong sabihan, pamilya, lalo pamilya, sabihin mo sa kanya, mahal na mahal kita. Salamat sa iyo. Sige po, kaibigan, life group leaders, tatay, nanay, kapatid, come on, puntahan mo. Lapit. 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 Sabi, pasalamatan mo. Pasalamatan mo. Daddy, salamat. Nanay, salamat sa sakripisyo. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pangunawa. Lagi kitang sinisigawan, salamat. Mahal na mahal mo ako. Salamat, tinanggap mo ako kahit ganito ako, magagalitin. Salamat, marami akong pagkukulang. Pag-uwi po ng bahay, kung wala dito ang iyong mahal sa buhay, pasalamatan mo at iparamdam mong mahal na mahal sila. Bakit? Minahal tayo ng Diyos kung sino tayo. Kaya kahit anumang weaknesses at kulang ng ating mahal sa buhay ng mga tao sa atin, we will reach them. Bakit? Mahal natin si Lord ng buong puso. Amen? At kasama ang buo ang ating mahal sa buhay. Kasama ang buong pagmamahal kay Kristo, yung mahalin ang kaaway, mahalin yung kaibigan, abutin para kay Kristo. This year, 2026, the town of Lucban, they will experience the love of God because there is a church na mag-spread ng love ni Jesus at ikaw yon. Ikaw yon because you love Jesus. Pag mahal mo si Christ, hindi ka papayag na hindi makikilala ng Lucban si Jesus. And because we love Jesus, we are the one who share the love of Jesus. Sino pong excited na gagamitin siya sa barangay niya, sa family niya, sa trabaho niya, sa eskwelahan para makilala ang pag-ibig ni Kristo because you are a follower of Christ. Minsan pa sabihin natin, ibigin ka, O Diyos. nang higit sa Ipangako mo yan, huwag mong pipitawan yung love na yan. tao, Ipangako mong pangako mo yan. puso at lakas. Buong isip at kaluluwa. Lord, I present to you your servant who always loved you and declaring that your word will preach, that your word will share because we love you, Lord. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. For the last time, yung pinakamataas na kamay, bilang pagsapit na mahal mo si Lord, ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran. At yung pinakamalakas na awit, ibigin ka, O Diyos. Woo! Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord. Thank you for your love. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ipangako mo sa Diyos, paglingkuran. Ipangako mo dahil mahal na mahal mo siya. You will serve Him. You will worship Him. Kuran at papurihan ka. This is the beat of our hearts, Lord. This is the beat of our hearts, God.
We will obey what is your command. And that is to love you and to love people, Lord. Give us courage. Give us boldness. Kung mahirap man, padalain mo ito, Panginoon, upang maabot namin sila. Kung kulang kami sa biyaya o sa financial para maabot sila, payamanin mo kami para maabot namin ang pagmamahalang marami. Kung mahina kami sa pagtitiis, pahabain mo ang pagtitiis namin. Pahabain mo, Panginoon, ang pagtsatsaga namin para maabot ang marami at maipakilala ka sa aming mga buhay. Our goal and our purpose here on earth, hindi lang magpayaman, hindi lang basta gawin ang bagay na kung anong meron kami. Pero ang gusto mo'y magmahal kami at ipakilala ka sa iba. Upang ang lahat ay matutong magmahal at maging alagad mo at maging katulad mong na magmahal. Salamat, Panginoon. And I declare that JE1 Family Lukban ay magiging isang mabuting ehemplo sa bayang ito. Dahil kami ay magmamarka ng pag-ibig ng Diyos saan man kami naroon. Pangako, Lord, di ka namin ipapahiya. Mamarkahan namin ng bawat lugar kung saan kami naroon ng iyong pag-ibig para malaman nila na kami follower mo, Panginoon. Na kami ay may Kristo sa puso. Hindi man namin kaya, pero because of your love, we can do it, Panginoon. Salamat o Panginoon. We entrust everything unto you, Lord. At lahat po na nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Amen! Malakas pong palakpak para sa Panginoon.